lang gusto kong i-remind sa bawat usapan. Maaaring hindi kahit naiintindihan yung nangyayari sa bawat buhay ko natin. But one thing for sure, mahal na mahal tayo ng Diyos. Bakit po? Ibig yung kanya kung kayo isa-isa, ang pinakamamahal na anak. Ipinagkaloob sa atin. Inibig tayo ng Diyos habang tayo ay makasalanan. Inakap tayo ng Diyos habang naglululoy tayo sa ating mga kampihan. Ganon kabuti ang Diyos sa bawat sa atin. Tunay yung ginamit natin, walang katulad ng Diyos. Hindi mo pwede kumpara sa pagmahal ko, hindi mo pwede kumpara sa best friend ko. Because yung ating relationship sometimes kapag ito yan, nagkakaroon malungkot. Pero ang Diyos ang sabi niya, anak, hindi kita iiwan kahit kailan. Iwanan mo man ako, talikuran mo man ako, ahabulin kita, hindi aakapin kita, upang maramdaman mo na dito lagi ako, at anytime na tawagin mo ako, tutugin ako. Pwede ang ulitin mo lang katulad, please. Napaka-meron. Hallelujah. Katulad, wala nang higit sa'yo. Salamat po. Katulad, salamat po. Wala nang papantay sa'yo. Hindi mo kami iniwan na ang Diyos doon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Salamat po, Panginoon. Akapin mo talaga ang iyong mga nagkalabuhon ng pagkakas sa mga kapatid po namin sa mga taong naghahanap at sumusunod ng problema. Iparamdam mo sa organisasyon ng ito pa ng Espiritu. Bayaan mo na maranasan nila yung presence mo nila, Lord. Your presence is enough for us, Father God, to have joy in our heart. Hallelujah. Wala kang katulad for the last time, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Salamat po, Mother God, sa pagkatanong namin yung awit po namin, na awit po panalangin, na bawat puso po namin. Umabot po sa iyo, Lord. Alam namin, Panginoon, na binababa mo na yung comfort sa bawat sa amin. Binibigyan mo kami ng assurance, O Lord, na yung lahat ng pinagdadaanan po namin, Panginoon, ay inyo pong tatapusin at bibigyan mo, Panginoon, ng pagpapala. Lord, bigyan mo ng tagumpay ang bawat isa po sa amin. Those people, Panginoon, na naghahanap mo ng comfort, let them have peace and joy in the heart, O Lord. Those families that in trouble, that's a broken relationship, fix it right now in the name of the Lord Jesus Christ. And let everyone who are asking for justice and righteousness, let them receive right now in the name of the Lord Jesus Christ. Salamat o Father God, maupo ka sa iyong trono, panatilihin namin, Panginoon, patuloy na pagpupuri sa iyong banal na Espiritu at sa magitan ng iyong mga salita, ay magitaan po ito sa bawat buhay po namin. Sa iyo, Panginoon, ang papuri, ang pagsambang pagluwalhati, lahat tayo magsabi na, Amen. Magandang umaga po sa lahat. At tingnan mo yung katabi mo, naka-smile. Naka-smile ba? Yung smile na yan ay isa pong sign ng victory. So, still never start for the Word of God. Ano na kagad yung victory sa bawat word ko natin. You have to claim it. I-claim mo lang ang sabi ng Lord. Ang sabi niya, you never receive anything because you never ask. Every time you ask in the name of the Lord Jesus Christ.
and everything will come to you. Yun ang kakailangan lang po natin. Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Kuya Bernard. Sa mga hindi mo nakakilala sa akin, sapagkat kami po yung nagpakasyon. Ang asawa ko ay si Egerin. Nasa harapan ko. Karating lang po noong last Wednesday. At pinabati po namin hindi lang po yung mga nanonood po dito, kundi lahat ng nanonood po ng live. Sapagkat mabuti ang Diyos sa bawat sa po sa atin. Stay with us at siguradong pagpapalain po ang bawat isa po sa atin. Palakpakan po natin ang pagpapalain. Let us proceed. Ako po ay nagpakasyon. At during my vacations, yung po activities na nangyari madalas sa Pilipinas, and then maybe somewhere around the world, graduation day po yun, ng mga kinder, prep, o yung mga elementary, graduation po yan, at yung mga magulang po ay tuwan-tuwa, salamat po yun. Tuwan-tuwa po sa mga anak nila, especially pagdating po sa graduation, ang pinakamahalaga po inaabangan din, yung speech po ng valedictorian. The top student of this batch, yung pong inabangan ko din. Alam niyo po, ako po nung araw po, nangarap din na maging top, maging mataas nung ako pinag-aaral ko ng high school. Pero unfortunately, hindi po nangyari. Ang nakuha ko po, nung imagine po ako ng high school ay tapon. Hindi po top, hindi tapon po nangyari sa akin. But everyone nangangarap po na maging maganda yung kanila po pinag-aralan. Not only in the school, but even us, na tayo po mga OFW. Gusto po natin na maging successful tayo sa ating pong career. Gusto natin maging victorious tayo sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay. Wala po dito nangarap na gusto niyang maging kolena. Wala po. No? Maliban lamang, of course, sa mga hindi matitirong isip. But I do believe lahat po tayo matitirong isip. Somewhere along the road ng ating pong buhay, nangarap ka sana naging mahusay akong tiboy. Lahat na gagawa ko ng klase ng design. Sana naging mabuti akong doktor, engineers, etc. etc. Yung po yung mga pangarap po natin ng araw. Why? Kasi ang buhay po ng isang tao, excuse me po, doon sa ating pong subconscious mind, meron pong isang nakalagay po dyan na lahat tayo gusto natin ang umuna. No? Hindi natin nalalaman minsan na pagka sa ating na-realize mo, yung sa pong kapatera, nakita po natin siya, sa mga bumabalik mo yun, ako, araw gusto ko na ng ganyan eh. Diba? Gusto ko lang umuna ako sa ganyan. No, everyone ay gusto pong maging successful sa kanila pong mga career. Sapagkat yun po ang nakatanim doon sa ating pong subconscious mind. Wala pong sabi ko, wala pong nangarap dito na maging kulela sa lahat ng aspeto o sa aspeto ng kanilang buhay. The problem, ang mundong ito nag-define siya, what is the meaning of successful o victory? Siya mo mismo ang nag-define kung ano po ang ano po ang tagumpay sa buhay. Kaya kung nakakita ka ng mayaman, tagumpay ito sa buhay niya. No? O nakakita ka ng mahusay sa kanyang karir, halimbawa, lawyer, ang tawag yung di kampanilya, no? Talaga namang kilala. Kaya nasasabi mo, successful o victorious sa kanya yung buhay. Kasi ito yung tinipayo ng mundo sa bawat sa atin. Kaya those people na hindi po masyadong maraming pera, hindi popular sa politika, ang sasabihin nila, nasa kalagitnaan na umaring mapapapas sa kanila. Why? Because the Lord defined victory sa magitan ng kanya pong achieve, yung kanya pong pera, at yung kanya pong position doon sa kanila pong lugar. Nalimutan po natin what is really the meaning of victory. Ngayon, aalamin po natin, ako ba victorious ba ako sa buhay ko? Yun dapat natin alamin. Kasi minsan tayo po kasi nagiging nag-i-emote tayo o nagkakaroon tayo ng pagbaba ng ating tingin sapagkat hindi natin nalaman na tayo pala ay failure sa ating buhay. But let us define what is really meaning of a victorious people. Maybe some of you nakaupo dito, tagumpay pala. Hindi ko napapansin. At yun po ang ating pong ilalabas sa bawat sa atin. The Bible declares, those people with the Lord Jesus Christ is a victorious Christian. So if you accept the Lord Jesus Christ, whatever your position, whatever yung dami ng pera mo sa bangko, it doesn't matter. Ang sabi ng Biblia, because the Lord Jesus Christ
nag-victor po siya, nagtagumpay siya sa mundong ito, therefore you are also a victorious people. So, question po is, hindi siya gumagana. Yeah. What means to be victorious or overcomer? Kasi yung mundo, alam natin yan, kung ano sinasabi niya. Pag ikaw naging presidente, nanalo ko sa election, victorious ng tao ito. Pero ano ba talaga ibig sabihin na pagiging victorious at the overcomer? Second question, ito na sasagutin natin. How the Lord define victory? Huwag tayong bumase kung ano sinasabi ng mundo. Sapagkat let us remember that this word, aminin man natin o hindi, corrupted po ito. Everything that will come on the word, it is corrupted. Kaya pag sinabi ng ganito, kasi sa standard kasi ng mundo, no, ito po ang meaning po ng victory according to the word. And lastly po, are you a victorious Christian? Yan lagi magandang tanong. No? Sino po mga Kristiyano dito? Pakitaas po kamay. Yan, parang iba, parang ganyan lang. Kasi mga dapat be proud po kayo. Be proud. Sapagkat yung pong title of a Christian is the highest title among sa mundo ito. Then sa quotation, sabi sa quotation, as a child of God, see yourself winning over this world because there is victory in Jesus. Yun ang dapat natin makita bilang isang Kristiyano, bilang follower ng ating Panginoon sa Kristo. Yung ating pong leader o sinusundan po natin is a victorious warrior of God. Therefore lahat po ng susunod at lahat ng magpapalo sa Kanya, dapat po alam niyo that you are also a victor. Mananagumpay din po kayo. At yan po ang uulatin po natin para po those people who have not yet experienced yung pagiging victorious, maranasan po ng bawat sa atin. For us, we have been back all glory to God because every time na nakakaharap kami ng mga kasama o nakakasama namin, lagi nila sa amin, hey, praise God sa buhay niyo, Pastor, sa inyo mag-asawa. Kasi napaka-victor ninyo, napaka-overcomer ninyo. No? At maaaring sabaw nakita nila yung status na aming trabaho, yung amin pong sabaw na nakakuha po kami na nakakaipon, may property. Siguro yung naging pasya nila para sabihin ng victor kayo. O maaaring lagi kayo nakismile. But let us see, saan pa nang galing yung tagumpay na nakikita sa amin para mo ma-share namin sa bawat sa na maaaring nararanasan mo. But because the way you understand the word, hindi mo masabing victorious ka rin pala. Kapareho ko pala si Pastor Bernard. Hindi ko lang nare-realize because I don't understand o hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng pagiging overcomer o victorious. Ang ating pong title po today sa ating pong message, a true overcomer. Sino rito ang gusto maging true overcomer? Pakitas po kamay. Ayan. Makinig po kayo, and even those people that listen live now on live. Gusto niyo maging overcomer? Then stay with me until the end of this message. I will ask only around 30 to 45 minutes of your time, and definitely after we discuss these things, you will come out in this door that you are a true overcomer. Overcomer in all aspects of your life. Why? Because ang sabi po na ating pong verse, dito po sa ating pong verse, ang sabi po diyan ay 1 John chapter 5, verse 1 to 5, according to the BSP. Dito po sinabi ni John, kung ano po yung mga overcomer. Nang sabi niya sa verse 1, I will read it na lang. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. And everyone who loves the Father also loves those born of Him. Verse 2, by this we know that we love the children of God. When we love God and keep His commandments, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Ito po ang binanggit sa chapter sa verse 4. Because everyone born of God, everyone overcomes the Lord, and this is the victory. Again, I will repeat verse 4. Because everyone born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. So binanggit po yung victory po dyan, nung sinasama rin po bandang uli. At ang conclusion po yung sinabi sa verse 5, when then overcomes the world, when they can overcome the world, only the one who believes that Jesus is the Son of God.
Maliwanag po yan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga buhay na salita. Alam nyo, madalas sa bawat sa atin, aminin natin hindi, tinatago natin yung true nature po natin. Sinasabi natin na tayo ay failure, tayo ay may mga pagkukulang, pati mo, kamusta ang buhay mo, okay lang. But you don't realize that you're an overcomer. Hindi mo dinideclare. Kaya yung kaaway po natin, tuwan-tuwa sa rin sa data. Medyo nag-fail ka sa trabaho ko, nahihirapan ako, hindi ako ma-promote, blah, blah, marami kang klaseng reason. Every time, kaya sabi ko every time that someone is asking you, kamusta ka na? Purihin ang Panginoon, ako po'y mananagumpay. Every time that the enemy heard that word, alam niya, ang tao nito, alam niya ang posisyon niya sa harap ng Diyos. Kaya sabihin mo na, eto, makakas na naman ako. Wala akong trabaho. Bakit? Di kahit ano, wala akong kita eh. Huwag natin babagitin po yun. Kasi po, the way that we, if we mention that word, dinidegrade natin yung ating pong Diyos. Naalala ko sa isang kapatid na sinusundo ko siya. Si Isa po nagre-reklamo sa Psalms, I cannot remember if it is Psalms 88 or 77. Ang sabi po ni Isa sa Diyos, kung nag-uusap sila, Panginoon, bakit itong manduruga na ito? Hanggang ngayon mayaman pa din. Hindi mo parusahan. Bakit yung mga nagnanakaw sa kalsada, lalo pang nagkakaroon ng pera? Samantalang ako naging tapat sa iyo, samantalang ako naglilingkod sa iyo, samantalang ako nagpupuro sa iyo, patuloy at patuloy na naghihirap. No, he questioned God. At napakarami niyang litanya. Bagong buhay din natin yan eh. Pagka nagiging tayo, nalulungkot tayo, may problema tayo, may relationship tayo na hindi maayos, marami ka nililitanya. Parang sa Isa. Pero ba't naman yung sinabi lang ng ating Panginoon kay Isa? Sabi niya, yung bang kayamanan na nakita mo sa magnanakaw, sa politician na corruption, na corrupted, na nagpo-corrupt, yung bang nakita mo na nag-hold up, etc., etc., hanggang sa amin kanilang kayamanan. It will stay only on earth. Hindi mo madadala yan. Second thing, after na sila ay mawala sa mundong ito. Katulad ng kay Lazarus, no? Saan sila pupunta? They will suffer eternally. Samantalang ikaw, you are looking for your blessed hope. Naghihirap ka dito, pero tandaan mo, after this pain, temporary, a short pain, you will experience an eternal life. Doon sa heaven, wala na po yung sakit, wala na po yung paghihirap, wala na. Yun ang mararanasan ni Isa. At ang sabi niya pa sa kay Isa, nung ginagawa, sabi na, nung hindi niya maintindihan yung paliwanag ng ating Panginoon, ay yung paliwanag ng Panginoon, na suddenly he realized, sino ba naman ako to question God? Maraming mangyayari sa mga buhay po natin, kuya. But let us remember na ating Panginoon, He came to become an overcomer. Overcomer po ang bawat isa po sa atin. We will do the message based on sa ating pong verse. Let us proceed for verse 1. First, let us define what's the meaning of victory. Ito limited din dito. According to sa Webster at sa Oxford, ang meaning ng victory normally is success, famous, overcomer, achiever, and the most common word is winner. Yan ang paliwanag lang po nila. Pag ikaw po ay nagtagumpay sa isang competition, you are victorious. You are victor. Pag tayo po ay naabot natin yung ating career, graduate tayo, nag-practice natin, then you are famous, you are overcome, you are successful. Sa mga kami. Ito po yung meaning lang po ng victory. Yun rin po sa Webster at sa Oxford. Most need connected for prize, trophy, position, and fame. Kaya pag nakita mo isang tao, initially, wala ka alam sa kanya, mayaman, kasi marami pera, kahit ang tao mo ito overcome. Victorious ang buhay nito. O victor po siya. Pag nakakita ka ng mga nanalo sa politika, sa election, then hindi po ina-attribute. Bakit? Kasi ito hindi pa yun ang mundo. Kung kaya tayo mga Kristiyano, na we are trying to, use the resources na pinagkakaloob ng ating Panginoon wisely, kaya tayo hindi tayo mabansagang victorious. Normal living lang ako, nasa middle lang po tayo.
But let us continue sa ating pong message for today. Question is, what the Bible said about victory. Kristiyano tayo, ano ba sinasabi ng Biblia doon sa mga victorious person na naging witness o nag-testify ko dito? Are they truly victorious? Kilala po niyo si kaya natin yung pangalan dito para malaman natin kung kilala po niyo. Just give me a second. Si Elon Musk. Sino nakakilala kay Elon Musk? Kapit-bahay po namin po yun eh. Ha? Si Elon Musk po isa sa mga pinakamayaman ngayon sa buong mundo yan. Best friend ni Kuya Man. Best friend ni Kuya Man yan. Kasi yun po ang merong ay mga gandang sakyan, mamahalin, mga high-end car, siya po nagmimiari po. Sino po nakakilala kay Bill Gates? Yeah. Sadik po ni Kuya Man yun. Sadik po. Ayan siya na lang. Si Mark Zuckerberg, sino nakakilala po? Lahat. Lahat sigurado. Kasi ginagamit yun. Yun ang nagpayaman yung kanyang apps na na-invento po. But did you know, every time that the name of these people mentioned in anywhere around the world, isa lang pinakakabit sa kanila. Mga overcomer yan. Yan mga victor. Kasi nga sa dami ng kayamanan, yung fame, yung popularity, ano doon kasi yung pinakano. But let me tell you straightforward and also let the listeners, unless they don't have Christ in their life, these people are failure. Failure po yan. Kahit kano karaming kanyang kayamanan. So number one po, category, is that those people without Christ, completely they cannot call victor. They are not qualified to become a victorious person. Kasi ang number one, ang prerequisite po niyan is yung ating pong pagiging pagtanggap sa ating Panginoon. So those people who surrender their life are qualified to become a victorious Christian. Kaya may pag-asa tayo. No? Umapasok ngayon tayo doon sa prerequisite na pagiging victor o pagiging overcomer. So the first step, ang sabi po natin, is to accept the Lord Jesus Christ. Yun po yung ating pong number one. Nahirapan tayo. Ang sabi po sa verse 1 ng 1 John chapter 5, everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God, and everyone who loves the Father also loves those born of Him. So the first prerequisite, the first step, para pumasok ka sa pagiging more than conqueror and victorious life is believe that Jesus is Christ. I will expound these things. No? Sometimes hindi natin makuha kung anong meaning po ng Christ. Now, again, I will repeat, the first step is believe that Jesus is Christ. Ano po meaning po ng Christ? Let me define it in the biblical way. What's the meaning of Christ in our lives? Means the anointed. Ano po yung anointed? Napakahalaga po nito, no? Ang akala kasi natin, when someone accept the Lord Jesus Christ and gave His life para po maging Panginoon at tagapagligtas po niya, ang akala nila, they are qualified na to become a victorious Christian. No. Kaya masabi ko, maraming Kristiyano ang patuloy na naglilingkod, o maraming Kristiyano ang siya pong nami-misinterpret at nagugulat sila, Lord, bakit nangyayari bakit ang talunan? Ang sabi mo, I am more than conqueror. Because you never experienced Christ or Jesus Christ as a Christ in your life. Ginamula-mula kasi, kala natin, no, I accepted the Lord as a Christ. No. Iba po ang paliwanag ng anointed, which is a Christ in your life, in order to become a life. Nakapila po tayo sa pagiging more than conqueror po natin. Ano po pagiging anointed ng ating pong Panginoon? How can we define it? Ang una po, alam niyo, marami tayong victim po dito. Ang una po natin malaman, na ating Panginoon sa Kristo, it is not a bank. It is not an ATM.
Normally, ginagawa natin ATM ang ating Panginoon Jesus. Pag nagkukulang tayo, anyway, sino po rito yung mga bago? Pakitaas po. Yung mga newly attend po. First time sa ganitong gawain? First time sa ganitong gawain. No? Later on, we will ask for the acceptance. Kapag nabanggit ko kanina, the only possible way to enter and to line up to become a victorious in your life, first is to accept the Lord Jesus Christ. Those people that apart from the Lord Jesus Christ, they cannot call victor. Automatically, I am very confident and anyone can challenge me, without Christ, you cannot be a victor. Yun po unang-una po. At mamaya po magkakaroon tayo ng prayer just to accept the Lord Jesus Christ in order na papasama tayo sa pagiging victorious Christian. Okay? Ano po meaning po ng anointed? Ang nangyayari po kasi when you accept the Lord Jesus Christ, which later gagawin po natin sa mga gusto pong surrender yung kanilang pong buhay, you receive an eternal life. Yung po meaning po ng accepting the Lord Jesus Christ. Meaning that you have a reward. What is reward? John 3:16 is very clear. No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, which is the Lord Jesus Christ, that whoever, anyone, believes in the Lord Jesus Christ should not perish but have eternal life or everlasting life. Yung pong premyo po yan. But being Christ, the Lord Jesus Christ in our life is a different issue. Ang ginagawa po natin, nag-ATM tayo. Pag nagigipit ka, nung araw pagka ikaw po'y masaya, ang ginagawa, nakalimutan mo ating Panginoon, nung nagigipit ka na sa pera, ang akala mo ang ating Panginoon ATM, Lord, pahingin ng pera. Hindi ka na magiging anointed. Hindi pa kayo magiging anointed ng ating Panginoon sa bawat buhay po natin. Is that also an emergency exit? Pag nagkaroon ka na ng conflict sa trabaho mo, nagkaroon ka ng conflict sa relationship mo, nagkaroon ka ng conflict sa buhay mo, ang ginagawa mo, hinahanap mo emergency exit kagad doon, ayoko dito, palayasin ako dito, kasi nahihirapan ako dito eh. Hindi ganoon ang pagkilala sa ating Panginoon bilang anointed. Napaka-importante po sa bawat buhay po natin. Many Christians, they don't understand what is the meaning of anointed. Kaya hindi na nararanasan ngayon yung victory na supposed to be na pinagkakalob ng ating pong Panginoon. Lord, ang tagal ko ng Kristiyano, more than 30 years. Bakit ganito pa rin ang buhay ko? Why? There's something wrong in your life. There's something wrong how you practice being a Christian. Hindi mo talaga ina-acknowledge ang ating Panginoon bilang anointed. No, ano yung anointed? Nilagyan ko pa ng D, anointed. Sabi nag-iisa lamang po. Let us remember na hindi po parang na-automatic ang ating Panginoon. That people can immediately forget and then come back. No, marami po pinagpapala ang ating Panginoon. I always pray, katulad mo na panalangin po ng isa po nating kapatid. Ang sabi niya, Panginoon, huwag mong pagyamanin. Bakit tayo niyo maging mayaman? Kasi baka malimutan kita. Kaya the greatest temptation, the greatest enemy of a Christian is rich and famous. Marami po nabigo sa kanya. Marami pong pastor ang nag-fail because of money. Kaya ayaw niya. Pero sabi niya naman huwag mo din naman paghirapin. Kasi baka naman supayin kita. So ilagay mo lang ito sa tamang-tama. Yung overcomer. Yun lang ang gusto ko. Diba? Kasi minsan kasi pag nagiging mayaman, hindi na overcomer tawag ko doon. No, I'm not against again. I will not I'll say again, hindi po kami against sa mga mayayaman. But rather, sino-control po natin, ayaw natin dumating sa punto na malimutan natin ang ating Panginoon. At napakarami pong ganyan. They kneel down in this church, witness po church na ito. They kneel down, they're crying, Lord, wala kami ikaw ba? Wala kami trabaho. Diba? And the Lord heard the prayer. Kasi ayaw Diyos na lagi tayo, nananatili tayo nasasaktan. So, ibinigay ang ikama. Binigay pa ng pas may bonus pa. Binigay pa ng magandang trabaho. No? After few months, wala na po. Ito pa din. Imagine po nyo. Yung keep in pala ang sabi ko nila, busy ako. Nalimutan nila yung tao ang yung Diyos na nagbigay na pinakataw sa pinigay magandang opportunity sa bawat Panginoon. Kaya kasabi natin, di scapegoat ang ating Panginoon. Pag nabubuhay po tayo ng maayos, kala natin okay na. Mawagi-wagi po tayo. No? Yung kanang Kristiyano, yung kaliwa, mundo. Kaya nag-i-step in, step out po.
Kaya yung ating buhay, hindi natin maranasan yung victorious life. Ayaw ng Lord na talunan ng isang Kristiyano. Bakit? Kasi kung ako ang ating Panginoon sa Kristo at nakikita ko talunan kayo, sino napapahiya? Hindi ba ang ating Panginoon na napapahiya? Kasi pinagmamalaki natin siya. E ngayon yung buhay po natin, hindi natin maranasan. So the first step, if you want to become a victorious life, ito po ang dapat natin gawin. Jesus deserves honor, praise, and worship whatever our situation is. Hindi nagbabago yan. No? Pag ikaw po ay naghihirap, wala kang pera, nung ikaw po may pera at pinupuri mo ating Panginoon, then suddenly na wala ka ng pera, purihin mo po siya lalo. Pasalamatan mo pa siya lalo. Lord, salamat Panginoon. Dumadaan ako sa testing. Bakit? Kasi the sweetest victory is through trials and testing. Diba? Kaya pala ako dumadaan sa testing kasi gusto ng ating Panginoon pagpalain ako ng todo. Wala pang exemption po dyan. Let us remember David. Si David po, sabi po niya, is a man after God's heart. Kamukha ng Diyos. Kasi si David po, pag nabuhay po siya, halos pasigbuhay po ng ating Panginoon sa Kristo. He is like the Lord Jesus Christ, yung kanyang mabuting example. But did you know David suffered a lot? Nagkaroon po ng mutiny. Ilanggal po siya sa pagiging hari. Sino po nagtanggal sa kanya? Yung kanya pong anak. At hinahanting po siya. Yung kanya pong tinulungan na dating hari po ng Israel. Hinahanting din siya, pinapapatay po siya. Yung kanya pong naging anak kay Bathsheba, namatay po yun. Na supposed to be magiging hangers ng kanya pong lahi. Namatay po. Napakadami pong pagsubok po ni David. Hindi po siya nagalang ito. But the most important for David, maybe it is not same with us, read the book of Psalms. All is praise and honor and glory. Every time na natin, Lord, pinupuri po kita sapagkat alam ko nagtitiwala ko sa iyo. Ang counsel ko sa ibang kapatiran, every time they suffer, hindi ko alam kung paano kaliluhan at paano nangyari sa bawat buhay ko natin. Even me, limited kasi ang aking sipan. Pag may malapit pastor, kasi kaya naranasan ko, I cannot say even, a counsel words or comfort words. Kasi maaaring maranasan ko din yan, I am human. Pare-pareho po tayo sa mundo dito, maaaring makaranas ko ng ganito. Kaya hindi ko may bigay yung tamang comfort, yung tamang solution. No? The only thing that I can give you to them, hindi ko po alam ko yan. But one thing for sure, at I am very confident, sasasabihin ko sa iyo, ang Diyos kailanman hindi ka pababayaan. That is one thing for sure. Yun na po yun. Pag pinagawakan po natin yun, it means you are worshiping God even the times of your trials. Kaya ako po natutuwa po sa mga kapatid na dumadanas po yung trials. Let us remember that is the first step for you to become a more victorious Christian. Second po, sa verse 2, by this we know that we love the children of God when we love God and keep His commandment. So the second step to become a victor is loving each other. Importante po yan. Napaka-wide kasi ng word na love. Love po kasi, kala natin, pag sinabi mo, uy, mahal kita, o kaya na-impress mo siya, eh, ganun ang pinakanya. Biblical love has a wider scope and varieties, and most of us fail to practice. And even myself failed to practice yung tinatawag ko na biblical love po. Alam niyo po ba, because ang gusto ng ating Panginoon, maranasan po niya yung tunay na pag-ibig. Yung scope po niya, in-increase niya pa, nag-wider pa lalo yan. No? Dati kasi, ang sabi ng Panginoon, yung enemies dapat mong labanan. Pero sabi ng ating Panginoon, even your enemies, love them. Kaya man yung scope, malaki po yan. Ang problema po ngayon, alam niyo kung nangyayari po sa church, let us go with the reality. The reality is that nagkakaroon po ng partiality, even to the church. Paano po nagkakaroon po ng partiality? This is a precautionary. No? At maaaring ito na rin a warning. Let us make sure, leaders, members, o ano man, na you know your lacks, you know your brethren. Don't make your life in a circle of friends.
Kasi pag nagkakaroon po ng circle of friends, nag-i-start po yung division. No? Marami kasi siya, may paborito si pastor, kaya lagi na kasama po yan. Pagkamat wala siyang intention, but unaware po siya na hindi niya sometimes hindi niya halubilo yung magkapatiran. So nag-create kayo alam ko naman yung magkapatid. Maaaring Marites, hindi natin si Marites na yun. Ano na uso ngayon? May bago na uso. Hindi sa Marites, wala na. Hindi ko alam kasi. No? Gumagawa ngayon ng maraming klaseng kaya si pastor na inosente na nababantahan niya may favoritism ito. But let us always remember na it is working both hands, both party. If you heard na mayroong klase ganung rumors, then start withdrawing from that group, go to the other group. Kasi nag-create po yan yung pag-ibig sa loob ng church, nawawala kasi. No, let us remember na dapat ang pagmamahal, hindi namimili po yan. Ay, hindi kapatid, yung isang kapatid, talaga namang pasawa yan. Kada Friday na lang talaga, yun ang pinakanya. Talaga, ayun talaga yata ang mura niya sa buhay ko. Parang catalyst. No? Talagang nagpapakulo ng aking dugo. Bakit? Kasi kada magkikita kami, chismis dito, sira dito, sira ito. Ang sabi ng ating Panginoon, even your enemies, hindi na nga brethren mo yan. Enemies, hindi mo na nga brethren yan. Eh. You have to love them. Ang pag-ibig kasi, napakalawak po yan. Napakadami na pwede mong gawin. May mga kapatid po tayo humihingi po ng panalangin. Hindi po, maaari na sa iba po yun. Pastor, pwede po ba makahingi ng panalangin? Bakit po? Kasi po talaga naman po wala na kami. Diba? Hindi panalangin niya, napagpalain kami ng Lord na magkaroon kami upang maranasan yun. Ikaw naman mag-o-offer ka ng panalangin. Pero please naman, kung meron kang pera sa bulsa, huwag lang panalangin ang gawin mo. Ang ginagawa mo minsan, reality check lang po tayo. Meron kang pera, ayaw mo madamot ka, ayaw mo ipituloy sa kapatiran, tinutulong mo yung mga kapatiran. Pumunta sa kanya, narin doon, subweldo na yun eh. Punta sa ganun. Ikaw yung nilapitan, ikaw na nakakalap, ikaw yung mag-abot. Ang pag-ibig, hindi po limitado yan sa prayer lamang. Kasama po sa pagtulong. Kaya si Pablo, galit na galit sa mga iglesia. Ang dadahapon ninyo. Pwede naman kayo tumulong. Tama. Nariringgan ko kayo, nananalangin sa iglesia. Pero meron kayong pera na dapat itulong sa iglesia niyo. Hindi nyo ginagawa. Ako po, alam niyo po bakit? May marami po nagtatanong sa akin. At po yung opinion ko lang. Bakit daw maraming church? No? Ito sa body of Christ. Kasi pasabi natin body of Christ, it doesn't matter kung ano pong opinion, ano pong banner. Ayun po yung St. Michael's Church. Meron pong marami pong church ngayon sa Saudi Arabia, even around the world. Ang sabi nyo sa kapatid, Pastor, bakit may mga mega churches, super churches, ganyan-ganyan, napakadami ng pera. May mga jet fighter, may mga jet plane pala, hindi pala fighter. Jet plane, may mga private plane. Bakit yung ibang church na talaga namang dugyot na dugyot, yung pastor nila, yung medyas butas. Yung medyas butas, yung pantalon hindi nakaplansya. At makikita mo kung pastor talaga yung kanano. Bakit ganun yung church? Kawawa naman sila. Hindi ba nakikita ng Panginoon yan? Kitang-kita ng Lord yan. Bakit hindi siya nag-a-action? Uma-action ng ating Panginoon. Ang hindi lang uma-action, yung mga mega churches. Ang dami mo ng pera eh. Anong gagawin mo? Maghanap ka ng church na tutulungan mo, doon mo ibigay yung extra ng pera, and definitely magkakaroon ng equal o balance na treasure doon po sa mga churches. Wala po maghihirap. Pero ang problema, maraming greedy. It's so sad. Walang pag-ibig. Greediness ang nasa puso ko. Kamal ng pera. Pagamat naghihirap na yung ibang churches, hindi matulungan po. Turo sa iba. Tayo pong gumawa po yan. Pagmamahal po, huwag po tayong manira ng ating pong mga kapatiran. No, hindi ka magiging victor. Magiging greedy ka, magiging ano ka, hindi lang loser. Parang tandot. Ano po? Nalimutan ko na yung words. Mag-fail ka lagi sa bawat gawin ko natin. Mahalin natin ang bawat isa kahit hindi siya kamahal-mahal. So start
developing yourself. Alam niyo po, ang pagmamahal sa bawat kapatiran, hindi po yung nagsisimula doon sa tao. Okay, kapatid, hindi mo siya mamahal. Bakit? Napaka-chismosa talaga. No? Napaka-marites. Ang palang ginawa, kundi siraan na siraan. Hindi lang ako, hindi mong kapatiran. Paano mo siya mamahalin? Kaya mo siya magbago. Pinag-pray ko natin. No? Lord, we pray na itong dilang ito umurong para huwag na siya masabi magiging madaldal. Kaya pinag-pray natin. Minsan pinapatungan mo natin. Dinilesa. Parang umurong eh. Marami tayong ginagawa. No? Pero isa lang sa ng Panginoon. No? Baguhin mo muna yung galing mo. Ikaw na lang. Baguhin mo muna. Change start from you. Hindi po sa atin. Ako po, mayroon ako pong naikwento ko na dati ito. Nung nag-start po ako sa amin pong company, that was long time ago. Hindi ko alam bakit yung amin pong finance controller, kahit na galit sa akin, pag nakilit, siguro galit sa gwapo. Kaya po. Kasi, parang naniwala. Pagpasok pa, hindi ko masyadong kilala. Pagpasok mo, talaga namang, ganun kaagad eh. Alam niyo po, ako sa ground floor, yung opisina namin, sa taas po, yung kanyang first floor, ano po lang opisina. Alam niyo, sabi niya, yung dana, mapapakyat, hanggang dyan ka lang, hindi ka pwede makastas. Ako lang po malipas sa lahat ng empleyado, kahit tibol, kahit janitor, pwede umakyat. Ako lang po, hindi umakyat. Ay, one time po, umakyat ako. Kasi yung aming opisina, nandun yung aming CEO, nandito yung katabi niya yung finance controller, ay may kailangan ako sa boss ko. Ako nag-iintay ako, dumarating na. I told you, huwag kang magkatito rin. Ako talaga naman nagpagbaga kami dalawa. Talaga narinig, anong biyahe niya? Ay talaga pong medyo malakas sa CEO yun. Talaga pong hindi ko alam kung anong reason, kung bakit galit na galit siya. Maliban sa amin, 4 kami Pilipino, yung ibang Pilipino, best friend po niya. Maliban lang po sa akin. One time po, nagkaroon kami ng pagkakataon, magkatabi kami sa likod. Pero kami pupunta ng kliyente, ako yung in-charge sa project, siya ngayon in charge sa finance. Magkatabi kami ganyan. Kala mo pa, nakaiyak tayo. Nakaiyak. Matatawa nga pag naalala ko yung situation namin. Kala mo magkabilang mundo kami, hindi kami nakikibuhan. Talagang galit. Kulang na lang siguro, tansya ka lang palabas ng kotse sa galit niya. Biglang nagringin talaga. During that time, si Mrs. po nagtatrabaho sa RKH. Sa emergency. Yung kanya pong doktor ay talaga pong mahusay na doktor po yun. Tumawag at nagkaroon po siya ng problema sa asawa po yun. Gusto niya naman, nataranta, siyempre asawa eh. Ganyan. May nakikita ko siya natataranta na. Kinausap ko na. Sabi ko, ang pangalan niya, Jamshid, what's wrong? Ano ba, siguro may problema, tayo pag-usap. No, my wife, ganyan. Sabi ko, there's no problem. Let us go to RKH. Let your wife, sabi ko, bring ko sa kanya doon. Tapos kausapin yung asawa ko para masuri siya ng mga specialist na doon. Really, sabi niya. Yeah, really, sabi ko sa kanya. That's not it. No bill, sabi ko sa kanya, bala. Lakas pa ng loob ko. Kala ko, may ari ng hospital. Next time, marami sa tinutulong ko si Mrs. nung araw na walang bayan. Sa gulat po niya, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. At nalaman ko, tama pala ang Biblia. Hindi ko pala pwedeng ipag-pray ito, ipag-fasting ito. Pinag-fasting ko pa yan eh. For how many days pinag-fasting ko, hindi talaga Lord, ang lakas ng default ko sa buhay mo na tao. Para sabihin, parang mahina yung aking panalangin. Pero yung pala, mali ang way ko. I have to express my love, even to the most enemy that you have. Yun ang kailangan talaga ipag-ibig lang. Yung binuhusan ko, yung sinabi ko, para siyang binuhusan. From then, yung situation na yan, sa mga Pilipina, ako ng best friend niya. Palagita, ay, come. Tawag sa'yo, yun po pala kaparaanan. So you have to change yourself para maranasan mo yung tunay na pag-ibig na ating Panginoon. Kaya din ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, bubulagin lang tayo. The Lord, even the worst enemy, pinahal ng ating Panginoon po yan. Yung nagpapako nga sa kanya, sinabi niya, patawarin mo eh. Diba? Sino makagawa niya? Pinako ka na. Pinahirapan ka na. Sabihin ba, Lord, bahalin mo ito. Kasi hindi yan ang ginagawa niya. Kapag nagkaroon ka ng pagkakato, tinitsakan mo sana sa okay. Yung nasa baba mo sa habang pinapako ka.
It's very difficult but doable. Kung nagawa po yan ng ating mga kapatid ng araw, we can do also. At pag nagawa po natin to love each other, even in the church or outside the church, now, malapit na tayo to the word na overcomer. You accept the Lord Jesus Christ, you become an anointed to your life, and now, you extended your love sa lahat po ng tao na nakakasama po natin. Even the first time na nakakasama po natin. Then, you are now about to become an overcomer. And lastly po, verse 3, for this is the love of God that we keep His commandment, and His commandment are not burdensome. Ano po yung last na tapak natin ngayon upang tayo po maging overcomer? Enjoy the ministry. Yung mga tao po na involved sa ministry, you have to enjoy it. You have to sustain. Alam niyo po, ang ministry ay isa pong bagay na magbibigay ng tagumpay sa bawat sa atin. Let me read this one. Being member of the ministry is the easiest thing to do. Kung gusto mo maging member ng ministry, napakadali lang po yan. Pastor, Sir Jules, gusto ko po maging transport minister. Gusto ko pong tagahugas minister. Gusto po security. Ang madalas po talaga, gusto ko maging music ministers sa atin. Napakadali po yan. If you say na willing kang gano'n, definitely the church will accept you. But the problem is doing passionate with joy is the hardest thing to do. Yung joy mo, ano doon po. Naalala ko minsan nito kami na Ate Rona. Sa church na ito, to be honest, and I bring back all glory to God. Pag nag-aatiran po sa gabi ko ito, hinahabol po kami ng alas 12 na laon na madaling araw. Ang sabi nga nung huling natin po namin, dati nung bago yung bakasyon, Pastor, patulog na ako ngayon, nag-drive pa kasi na sa kasada. Tama po. Pagdating namin ng bahay, tulog kayo na rin. Pagkatala kami, papatulog pa lang po. Yung pagod po. But you know, I always say these things, not to boast myself, but to give glory sa ating Panginoon. Every time na nagta-transport and even some transporter here, uuwi kami ng bahay, that's the fulfillment of our ministry. Tuwag-tuwa ko kami. Lord, salamat Panginoon. Natapos na naman namin yung pagkatid ng bawat kapatid, pagsundot pagkatid. Ako po lagi po inalit sa natalayan ko sa akin po Panginoon, sa akin pong puso. Lord, huwag mong alisin yung joy ko sa pagkatid at pagsundot sa ating pong kapatid. One time po, may experience ako nung hindi sa church na ito. May hinatid po kami napakalayo, super layo. Kasi ang mga anak ko, ang mga transporter ko, kasi si Mrs. kasi, bisa nagluluto talaga. Sinasabi ko yung maliit kong bata. Ang train ko sa kanila, pag sumakay kayo, tagadi tayo, never mo sabihin natin, layo naman ito. Kasi ma-open yung aming kapatid na hinahatid. Lagi ko sinasabi sa kanila, pagka hindi pa damam, malapit lang yan. Pastor, layo kasi bahay namin eh. Bakit damam na ba ito? Hindi po, malayo po damam. Ay, malayo damam. Pero hindi malayo yan. Para matuwa po siya. One time po, nung siya pinatid ko, sabi, Pastor, wag mo na po ako sunduin. Kasi nahiya po. Parang super layo naman po nila. Huwag mo na po ako sunduin. Kasi nakakahiya po. At mag-isip na lang ako ng paraan kung paano ako punta. O maghanap na lang ako ng ibang church. Isa lang po sinabi ko sa kanya. Kapatid, pag hindi ko po ginawa yan, kayo ang dahilan paano daw pagpalain ng Diyos. Alam mo ba na ikaw po ang blessing? Ikaw ang channel ng blessing ko sa ating pong Panginoon. So, if you want to remove the blessing from me, then mag-decide ka na din. Gusto mo bang tanggalan ako ng blessing? Sabi ka kapatid, hindi po kapapastor. Gusto ko mapapalain kayo. Then, susunduin kita para pagpalain ako ng ating Panginoon. Tama po yun. Now, those people na nagta-transfer po, it is a blessing. Yung ating pong mga sinusunod natin, yan po ang blessing po natin. Huwag naman po tayong magpatagal. Pagdating nun, narito na po ako. Ay, maliligo pa po ako. Sa talipin tayo po ako. Pagkaligot, tapos, sana po kayo? Tapos na maligo, mag-makeup pa ako. 45 minutes na naghihintay kapatid. Huwag naman gano'n. Diba? Hindi naman po tama po yun. Kailangan naman kasama po. So, enjoy the ministry. No? Lagi na tatatandaan po yan. Alam niyo po, ang pinaka-easiest o pinaka-attractive na ministry. Ito pong ministry ito. The music ministry. I don't know kung bakit wala po naghahangad na mag-preach. Pastor, gusto ko mag-preach. Maraming sa mga meron, pero madalas po music ministry. Ang siya pong lagi gustong makasali
So may mga kapatid mo mag-a-apply ng music ministry dahil may talent, okay, testing it, kung i-enjoy. In the beginning, mag-i-enjoy po yan. Sa sobrang enjoy, roll na ako. Kahit hindi na nag-roll eh. Parang talaga gano'n. Yung isa naman, nag-glip kita kahit na hindi naman na, kasi excited. Tsaka na yung kanyang talaga ano. Ang problema, pagka naganap na yung music ministry and even the head pastor, na kinakala ko yung music ministry, umaattend kayo ng prayer meeting, ayan na ang problema. Kapag po yung mga prayer ministry, hindi na po dalas ng mga ministers, umaattend po ng Bible study, yan na ang problema. Normally, kung titignan po natin ang church po talaga, kinakailangan po talaga umaattend tayo ng prayer meeting, umaattend ng Bible study. Kasi yun ang talagang prerequisite talaga na bilang minister ng ating pong Panginoon. So una yan, dahil mahal naman yung music ministry, hindi ang ating Panginoon, let me correct these things. But to those people that involve the ministry, kinakalang mahalin yung Diyos hindi ang ministry. So mahal naman ang ministry, aatin po ng prayer meeting yan. Ay ang nag-exhort, si Pastor Diyos. Kung nag-exhort siya, 30-45 minutes yan. Kasama pa mga prayer ng kapatid, nakahaba niya. Kapit na. Sabi ko na nga, dapat yung prayer meeting. Inabot ako ng alas 11 ng gabi. Kung uwi pa yan, mag-iisip na yan, bago ng prayer meeting. Hindi, tatanggalin nila sa music ministry. Naggalata ano ngayon yan. Dahil nga pumapasok yung word na burdensome. Kaya hindi mo ma-enjoy yung ministry, hindi ka maging overcomer, yun ang suffering mo. No? Bisa yung mga nagluluto, kaya hindi yan. Kaya nga kung bisa na tumawag dalawa, I hope na hindi mawala sa kanila enjoy. Kasi pagka po group 1, sino po group 1? Raven, Kuya PJ. Ayaw siya, tama-tama. Group 2, Raven, PJ. Ang group 3 po, si Ray at si PJ pa rin. So nawala na po. Lagi silang nagluluto. It is a ministry that they're doing with the Lord. No? I hope na dumating sa punto na hindi dumating yung pananawa sa pagluluto. Pero tayo naman dapat natin silang bigyan ng kapahingahan. Bigyan natin sila ng suporta, dalawa, at iba pang mga kapatiran ko dito. So itong pag-ibig sa ministry o enjoy the ministry, nagtutulungan ko yan. The most important, mahal na mahal mo ang ginagawa mo. Ako nga, sabi ko lagi may pili mo ako. If I am the one who choose the ministry para sa ating Panginoon, I'll go with the transport ministry rather than teaching you. Kasi yan katuwaan ko. Mag-attend at konsundo. Yung mga kapatiran. Kaya kung sino mo magpapasundo sa inyo, kahit po halos border po ng damag, yan. Nahalala ko pa si Pastor, Diyos. Sumusunod si Pastor, saan sinusundo? Ha? Kasi 3 hours. Sumusundo siya doon, ihatid dito, at ibabalik din. Madaling araw pa lang po nagdadrive na. Para sa doon. Kasi pagkasi doon ng umaga yan, hindi ka naaabot sa service. Look at this. Every Friday, we are doing this transport ministry. Kanya po ang gasolina. Kanya po yung kotse. Hindi po galing sa church. Yung shoulder po yan. Maintenance sa sasakyan. Kung hindi mo gagawin sa ating Panginoon yan, definitely magre-reklamo ka. Enjoying the ministry. Any ministry na papasokan po natin, you have to remember that you're doing this not for the ministry. You are doing this for the Lord. Kasi pag kaya dumating sa punto, mapapagod mo kapagod ka. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, ating kapatid na si John, nagiging burdensome yung ministry. At pag dumating sa punto yun, you are almost reaching to become an overcomer, a victor Christians, but because tanawa ka sa ministry, you give up. Hindi mo tuloy naranasan yung sinasabi ng ating Panginoon na you are more than victorious. So look at the steps. Napakadali po ng step to become an overcomer. It is not a matter of money. No money will come. Pag ikaw po naging overcomer, God will pour out His blessings. Kasi siya resources eh. Nakita niya, you qualify because you admit the 3 requirements that I have to become a victor Christian, then blessings will come. Sabi nga ng ating Panginoon, blessings will come, will follow you whenever or wherever you go. Parehabang blessings ang umabot sa iyo at hindi ikaw nag-aabot po sa blessings. That's wrong. Sapagkat ang ating Panginoon ang siyang source po ng lahat ng ating pong pagpapala. Ministry is not an output of your likes but a source of your fulfillment. Hindi likes yan.
nakita mo si Kuya Rio, napagkaganda, ay, gusto ko din yan. Kasi likes. No? Nakita mo si Kuya, nakita ko na si Kuya, napakalaki na ilong talaga. No, ang galing mag-gitara. No, gusto ko rin ganun. No, hindi ganun po ang ministry. Ang ministry po, it is a source of your fulfillment. After mo mag-minister, tuwang-tuwa ka. Kahit pagod na pagod ang katawan mo. Yun po ang ministry. Ang problema kasi gusto mo lang. No? Yung gusto kasi nagbabago yan. It is not constant. Pero yung kung magiging source of joy mo, source of fulfillment mo ang ministry, it will stay up to the end of your life. Pinapatandaan po natin. Ang challenge po, sa verse 5 natin, banda muli, ang sabi niya, who then overcomes the world? Tinatanong ni John, sino ba yung mga mananalo? Sino ba yung mga victor? Sino ba yung mga successful sa kanilang buhay? Only he who believed that Jesus is the Son of God. So therefore, we need these three. Number one, believe Jesus is the Christ. Loving each other without selecting a condition. And lastly po, enjoy our enemies. Sabihin mo sa katabi mo that you are more than conqueror. I am a more than conqueror. Pag hindi po bumiti po yan, sabihin niya, hindi conqueror. Yeah. Ngayon, sabihin mo sa sarili mo that you are a more than conqueror. I am more than conqueror. Yeah. Amen. We are more than conqueror. So, again, uulitin ko natin before we close my prayer. I would like to invite anyone. No, it is not by force. Yung mga bago po. The Bible clearly mentioned that except a man be born again, you cannot see the kingdom of God. So the only way, bagamat ang ating Panginoon is the way, the truth, and the life, but the Lord Jesus Christ declared, except a man be born again. It's not only a man is a general term, it means all people become a born-again Christians, a born again. You cannot see the kingdom of God. The question is, Pastor, how can I be a born again? By a matter of a simple acceptance prayer. So I would like everyone to stand up. And if you want to accept the Lord Jesus Christ, especially sa mga pag-uwang po natin, we would like to invite you to come forward. Then I will lead you sa panalangin po. Para po acceptin natin po Panginoon. Huwag po kayong matakot. No? As I said, it is a matter of prayer. Igagayad ko lang po kayo sa panalangin ito. Anyone that would like to come forward sa mga bago po natin? Salamat po sa bawat sa pakiharap po sa akin. Masapit na lang po kayo. Ang sabi ng ating Panginoon, ang sino man lumalapit sa kanya na mayroong pagpapagawa sa kanyang puso, kailanman hindi niya po ito tinataboy. Pagkos ang gusto niya lahat lumapit sa kanya. The same thing po na ginawa po niyo. Ginawa ko din po yan. When someone tried to explain to me paano po ang pagiging born again Christian, I just also come forward to say stage and I pray. Sinurrender ko aking pong buhay. I ask for the forgiveness because I will kasalanan. The Bible declared that no one is righteous. No, not even one. Not even myself. Not even them. We are not righteous. It is the Lord Jesus Christ is our righteousness. At yung kanya pong righteousness and yung kanya pong mercy grace, mapupunta lang po sa atin sa mamagitan pa ng mga panalangin po natin. So mananalangin po ako, then I would like you to open up your heart. Sumabay lang po kayo sa panalangin sa akin. Ulitin lang po niyo yung aking pong panalangin. Yun lang po, ganun lang po kadali. Sabayan niyo lang pa. Pag nagpanalangin ako, ulitin lang po niyo hanggang sa matapos yung panalangin natin. Let us bow our head and let us stand up for you. So tayo po ako. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Natagpuan ko ang tamang daan. Nalaman ko na buhay na walang hanggan ay pagtanggap kay Hesus Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Kaya naman, sa oras na ito, lumalapit po ko. Humihingi ako ng patawad sa lahat-lahat ng aking kasalanan. Simula nung pinanganak ako
hanggang sa oras nito. Binubuksan ko, Diyos, ang aking puso. Tinatanggap ko ang iyong anak na si Yesu Cristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa oras na ito, ikaw na ang maghari sa aking puso. Isulat mo, O Diyos, ang aking pangalan sa libro ng buhay upang pagdating ang panahon na ako'y kukunin niyo, makakasama ko kayo sa inyo pong kaharian. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na tinanggap ko sa oras na ito at ang aking pandalangin, samahan mo ko hanggang sa matutunan kitang mahalin ng todo at maunawaan ang iyong mga salita. Salamat muli. Ito pandalangin ko sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Ako na po madalangin. Panginoon, narinig mo yung panalangin ng bawat anak mo ninyo. Alam namin, Lord, na muli nagsa-celebrate kayo sa heaven sapagkat napakadami na lang mo kung kami luwag mo balik sa inyo. Marami pong dalangin, ang akin na pong dalangin, Lord, samahan mo sila palikan. Yung pong buhay na walang na tinanggap mo nila, huwag mo ngayaan na nakami ng kaaway, nabigyan sila ng mga maling katuruan, maling mga paniniwala. Sapagkat alam namin, Lord, hindi titigil ang kaaway na manumbalik itong mga taong ito at manutuloy na maglingkod para sa iyo. Protektahan mo sila, Panginoon. I'm asking for the Holy Spirit to lead them, Panginoon, and to thirst for your word upang sa ganun makasama po namin sila. Sama-sama kami lumago sa iglesia nito, Lord God. Salamat muli, Panginoon, sa lahat-lahat na mga pagpapala at sa mga kaluluwa pinagkakaloob po niyo, Lord. At hindi pa, Lord God, you are the great kings, you are the creator of everything. At sa iyo namin binabalik ang mataas na papuri, pagsagpat paggawa natin sa dakilang pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Amen. Welcome po po na family. Ay, may manalangin. Salamat, Panginoon, muli sa natapos po yung message po today. At kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa pagkat pinaalam mo yung feeling ko ng overcomer o yung victor. Maaaring ibang sa amin ng kapatid na matagal nilang nararanasan, but they don't really understand to become a victor. Kaya muli pinaalala mo sa amin yung mga dapat namin gawin, Panginoon. Unang-una bilang Christ kasabawat buhay po namin. That whatever our situation, whatever the circumstances that comes in our life, hindi po ito dahilan upang hindi ka namin purihin sa Espiritu at katotohanan. Na dapat palang magmahalan kami, Panginoon, sa bawat isa. Kung ano ba, Father, yung condition, ng kapatid, especially, Panginoon, yung mga taong labas po sa iglesia. We should love them, Lord, the way you love us. Dapat maganda yung pagmamahal namin sa bawat sa kanila. At higit sa lahat, Panginoon, yung pag-involve namin sa ministry at patuloy na pag-ibig sa lahat ng ginagawa po namin. Salamat for keep on reminding us, Panginoon, sa lahat po ng bagay ito. Kaya mo, Lord, na sa oras na ito, Father God, yamang naging maliwanag sa amin yung pagiging more than conqueror, pagiging overcomer, O Lord God. So mula sa oras ito, Father God, maaaring iba sa amin, Panginoon, ay hindi po nagpa-practice. We will practice it now, Lord. Upang sa ganon, yung bawat isang tayo maranasan po yung tunay na tagumpay na nagmumula po sa iyo. Hallelujah. All glory, all Lord, be unto you, sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang marapat tumagal nito. Let everyone say, Amen. Amen.